magandang gabi po. At happy wedding anniversary po sa Michael at Arlene. At maligayang kaalaman din po kay Yani. Okay, at salamat at si Sir Wilson ay kasama ulit natin po. At pinapagaling na rin Panginoon. Okay, napusin niyo ba sa Book of Acts chapter 2? The Book of Acts chapter 2. Ano po nagagawa? Kapitol 2. Acts chapter 2. At masaya natin po itong 4 hanggang 7. Ito may mga talata na masyado ng pamilyan po sa atin, pero kailangan natin pong daanan po muli ngayong gabi. In 4:6-7, and they continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singing, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Now, isang bagay po ang kapansin-pansin sa ating itong henerasyon nito, nadarap na ng Panginoon ay henerasyon na ang karamihan ng tao ay health conscious. Lagi nakabantay sa kanilang kalusugan. Napakadaming lugar na pinagbubusan ng mga lugar ng kainan. At maraming mga nagtuturo kung paano yung masarap na pagkain, pero ganoon din ay ang katapat din naman ay tinuturuan tayo kung paano mag-diet. At tinuturuan tayo ng mga pagkain hindi dapat kainin at mga pagkain dapat na kakainin. Maraming kaibigan pastor na maraming hindi kinakain at bantay na bantay sa kanyang diet, pero sila ang sakitin. Health conscious generation na siyang darknan na ating Panginoon Kristo. Health conscious generation na sa mga TV programs, magazine, articles, at maging sa internet, nakapost na lahat ang tungkol sa mga informasyon patungkol po sa diet. Ano ba? Exercise program. Ano ba? Medicine. Na makatutulong daw upang tayo ay magkaroon ng healthy bodies. Amen? Are you seeing? The conscious generation. Na ang kanilang po laging binabangkit ay ang kanilang mga katawan na magkaroon sila ng healthy bodies. But this is Christian, na walang masama. Nabantay natin yung health ng ating body. Masama ba? Masama ba? Hindi masama. Alright? But listen to Christian, as a Christian, tatanda natin that there is another body. There is another body whose health we need to be concerned. Amen? There is the body of Christ, the church. Nakikinig sa akin? Amen? Meron pang isang katawan na mahalagang, mas mahalagang bantay natin ang kanyang kalusugan. Walang iba kundi ang katawan ni Kristo. Walang iba ang church. Hallelujah? Ang ating church. Lagi nakagandaan dito na binanggit ng aming Panginoon na yung kanyang bulang pagbalik ay tulad ng mga kaarawan ni Noah. Remember that? Are you listening? Sabi nyo sa Matthew 24:7, but as the days of Noah, but as the days of Noah, so shall also the coming of the Son of Man be. Now, ano bang itsura ng panahon ni Noah? Sabi ng Genesis chapter 6, verse number 5, and God saw that the wickedness of man was great in the earth. Tama ba ako?
Amen? Amen po? Ha? Nakita ng Diyos, that the wickedest man was great in the earth. Ano ba sabi? And that every imagination, naliwanag ba? Of the thought of his heart was only evil continually. Alam mo? Na pangalawang bagay na hindi kong ipuntos. No? Isa sa bahagi ng ating misyon as church is what? To evangelize the spiritual sickness ng mundo, di ba? Amen? Amen? Meron nga kasi napakinggan ang tawag sa early what? Sin-sick world. Di ba? Yan ang siya? Ngayon, paano ang church ay makapag-minister para sa kagalingan spiritual ng kanyang kapaligiran kung yung church ay hindi healthy? Nakikinig ka sa akin? Alin mo? Amen? Sapagat only a healthy church can help a sick society. Kaya kailangan natin na tayong pare-pareho ay meron din malasakit at magbantay about the health of our church. At yan hindi kong ating pag-usapan ngayong gabi. The characteristic of a healthy church. At ibibigay ko yung part 1 ngayong Wednesday. At dudursun ko sa Sunday, yung dalawang bahagi. At tumalik po tayo muli na at tayo din malalangin. At ikinig ko si Pastor Wilson, Pastor Wilson, bring yung ating mensahe. Panginoon, salamat po. Punta po sa inyong bahay sa bahan. Tawad po sa aking mga kasalanan at pagkulat. Tawa po sa inyo po ang puso sa pag-ilig ng kita. At muli, kami dito ang pastor sa pag-deliver po ng inyong mensahe. At gawa sa mga lahat sa Panginoon. So, ito po din natin sa Panginoon Jesus. Amen. Now, hindi naman lingid sa ating kaalaman ang katapalasan talaga ng mundo ito, nagdala na naman ng Panginoon, di ba? Lovers of pleasure more than lovers of God. At nakikita po natin, ito po, na kung hindi natin na-expose ang kasalanan, di ba? Kung ang kasalanan ay ito-tolerate natin. Bandang muli, sabi nga, may kasabihin na bandang muli, yung susunod sa atin ay isi-celebrate yung sin. At ang susunod naman ay wala ng sin na alam. Di ba? Talagang pamilya na lamang. Common na lang yung kasalanan ng mundo nito. At tayo, at nakakalungkutan, tayo na sa katotohanan ng pamilya nahihiya sa kanilang ginagawa. Samantalang sila, walang hiya. Di ba? Amen? Paano na ang church ay makapag-minister? Paano na ang church ay makatutulong para sa kagalingan spiritual ng ating kapaligiran? Paano? Yes, ang tayo na ispat, mapanatili natin na malusog ang ating church. Okay? Only a healthy church can help heal a sick society. Kaya nga, aking usapan, what does a healthy church looks like? Ang Calvary Bible Baptist kaya ng Santa Cruz, ng Lumban, kasama ng Angeles at kasama ng NCR, ng Constitution, ay healthy na gawain ng Panginoon. Ano bang itsura? Ano bang katangian mayroon ang isang healthy church? At ating tingnan kung ito po'y nakikita sa ating church ngayon. Number 1. Okay, the defining charisma. Number 1, a biblical purpose. A biblical purpose. Alright? Now tayo, ay oriented na ang dahilan ng ating pagtungo dito tuwing linggo, umaga man, gabi man, at prayer meeting, ay hindi tayo napaparito para ma-entertain.
Di ba? Amen? Tayo ginawa po nito to worship God and to glorify God. Amen, Christian? Amen? At tayo po'y binabantayan dito, tinutulog tayo dito na huwag tayong magkaroon ng consumer mentality sa ating pagdalo. Tayo po'y po nito, hindi para tayo po'y suki ng isang mall. Na hinahanap na rin kung ano yung gusto natin. Amen? May mga tao na gano'n. Nagpupunta ng church na para bang ano kayang maibigay? Ano kayang mapapakinabang mo dito? Ano kayang maibigay nila sa akin? Yun self-centered yun eh. Ganun tao na huwag sana mangyayari sa atin. And the moment na hindi matukoy nito, maalis, palipat-lipat na sila. No, hindi tayo dapat gano'n. Amen, isa? Amen? Amen? Amen, isa? Mahalaga yung biblical purpose. Huwag mawala ito sa atin. Amen, isa? The church is not about me or you. Ang church is not ito to bring honor to the Lord Jesus Christ. And that's it. Colossians 1:18 o Colossians 1:18. Ipinakita sa atin that Christ is the head of the church. Siya ang bigos, siya ang may-ari. Alright? At lahat ng dapat na magaganap dito ay para sa kanyang kaluwalhatian lamang at talagang lahat ng mga ganito ay mahalaga. Na talagang sigurado tayo na ito ang gusto ng ating Diyos. Verse 15, and He is what? Christ is the head of the church. Ano yun? The body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things, what? Yes, evidence. Siya ang makitataas. Siya ang mag-glorify. Okay? So mahalaga yung biblical purpose ng ating magpalito. Alright? Okay. In Ephesians chapter 3, verse 21, Ephesians 3:21. Ephesians 3 and verse 21. Nandiyan na kayo? 21, ready? Basa. Yes, and to Him be glory in the church. Ano ba yun? And be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, without end. Amen. Alright? Just Christian, a healthy church has a clearly understood purpose. Malinaw sa atin ang lahat nito na ang purpose ng church is what? To glorify the Lord. To exalt Christ. Ano yung pangalawa dito? Evangelize the lost. Ano yung pangalawa? Edify the saints. Ano yung sabi niyo? Ano ba? Tatlo lang lagi yun. Hindi ko lang natin. Ano ang purpose ng church? Ano yung biblical purpose ng church? Exalt Christ. Amen? Amen? In all things, dapat siya yung magbigay ng preeminence. Yung pangalawa, evangelize the lost. Alright? Okay? Walang duda. No? Okay? Wala nang argumento doon. Ang Panginoong Kristo ay tunay na tutuwa at dalawalhati kapag may mga naliligtas na kaluluwa. Maniwanag ba? Kaya hindi obra na si Kristo ay may exo kung wala ng evangelism. Alright? At walang duda, ang ibig ng Lord, yung na-evangelize, kung nari kasi tumibay sa pananampalataya, may edify sila. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Anong pangatlo? Na purpose, pakalakas? To edify the saints. Anong sila edify? Binigyan mo, to equip them. Pangalawa, to train them to serve God. Okay? Pangatlo, to send them. To edify mismo, pakalakas? Equip them. Pangatlo, train them. Train sila. Paano mag-serve sa Lord? Paano magpa-away? Nakikinig sa akin? Paano maghanda ng Bible study? Paano mag-surveying? Paano mag-follow up? Train them. Maliwanag ba? Ano yung pangatlo? Then what? Send them. Any mission?
characteristic ng healthy church. Spiritual passion. Kasi bakit itong characteristic ng o katangian ng isang malusog na church? Ano bakit pangalawa? Alright. Ibig sabihin ng spiritual passion, masigasig sa Diyos. Ano pa? Maalam. Meron silang nag-aapoy ng pananampalataya. Yan po yung model. Alright? Now, and take the vision. Only the Holy Spirit ang makapagdudulog ng pasyon sa puso ng mananampalataya. Right? Siya yun. Ang pastor, ang Sunday school teacher, ang magagawa lang namin ay encourage ang mga miyembro na maglingkod, maging masigasig, maging matapad. Yun ang tanging magagawa. Nakikinig sa akin? Nakikinig kayo? And without the Holy Spirit, na tumatang sa ating puso, kung wala yung pagkilos siya, walang kabuluhan. Okay? Kaya ba yung paglago, yung pagtibay, yung pagiging masigasig ng Kristiyano mismo, yun ay trabaho ng banal na Espiritu. Maging conversion, pagbabago ng tao. Trabaho ko yun. Ang trabaho ko, mag-preach, magturo, ang Holy Spirit ang siyang gumagawa, kumikilos, habang nagtuturo yung pastor. Nakikinig ka sa akin? Alam mo? Kaya nga, a healthy church teach the members, a healthy church teach the members what it means to walk in the Spirit and what it means to be filled with the Holy Spirit. Right? Yun ang ginagawa ng healthy church. Ay basta, the healthy church teaches Christians that what it means to walk in the Spirit and what it means to be filled with the Holy Spirit. Alright? In Galatians 5, 16 to 17, Galatians 5, 16 to 17, tayo po lahat, verse 16, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall what? And ye shall fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusted the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that you cannot do the things that ye would. Walk in the Spirit. Be a Holy Spirit-controlled Christian. In Ephesians 5:18, be not drunk with wine, where it is but be what? Be what? Be filled with the Holy Spirit. Ito yung katangian ng isang healthy church. Ito ba ay nakikita natin sa Calvary Bible Church? Alin siya? Enemy siya? Maging mapagbantay tayo. Okay. Lagi natin ipaunawa, ipaalala sa ating mga sarili na mahalaga yung biblical purpose ng ating pagbarito every Sunday morning, Sunday night, maging prayer meeting. Hindi tayo paborito para ma-entertain, hindi tayo paborito para hanapin yung gusto lamang natin, napapalit tayo to worship Christ and to glorify the Lord. Amen? Amen? Alin pangalawa? Spiritual passion. Ang mga miyembro masigasig, maalam. Spirit-filled ang mga miyembro. Pangatlong characteristic ay uncompromised position. Uncompromised position. May panindigan sa katotohanan. Ang isang church ay masabong healthy kasi hindi siya compromiser. Nakikinig ka sa akin?
Hindi siya compromiser. Alright? Set palagi siya. No? Nagtuturo siya. No? Nagtuturo siya laban sa kasalanan. Okay? Hindi niya katwiran yung hindi na uso ngayon ito, iba na yung panahon, hindi ganoon. Alright? An uncompromising position. No? In Jude verse number 3, no? Bakit niyo, the healthy church takes a uncompromising stand sa pananampalataya. Ipinagigipaglaban niya yung katotohanan. Alright? Okay. Naninindigan siya sa salita ng Diyos. Alright? Okay. Kaya yung mga tao na paborito, ang talagang Word of God ang kanilang napapakinggan. Hindi yung opinion ko, hindi yung paniniwala ko, kundi kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. An uncompromising position. Kasi, di ba? Sa Amerika, mahirap ka na magsalita patungkol sa homosexuality, patungkol sa adultery. Mahirap ka na magsalita doon. Pero salamat, kahit paano, meron pa rin mga totoong mga Bible Baptist na hindi nakikipag-compromise. The healthy church is not afraid, no, to take a strong position sa katotohanan. The book of Acts chapter 5, verse number 29. Dinin niyo po yung posisyon ng mga apostol. Acts chapter 5 and verse number 29. Acts chapter 29. Kita niyo na po kayo? O sabay-sabay po tayo. Ready? Then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than man. Uncompromised position. Mahalaga na napapakinggan ng tao ang salita ng Diyos. Mahalaga na ang mga Kristiyano ay dumagalo at sa kanilang pakikinig sa Bible preaching ay nasasagot yung kanilang mga katanungan. Alam mo ito ba? Amen? Ang apat, gifted with power. Acts chapter 4 and verse number 31. Ito po yung characteristic ng isang healthy church. They meet for a biblical purpose. Meron silang spiritual passion. At meron silang uncompromised position. Uncompromised position. And then yung kaapat, gifted with power. Acts chapter 4 and verse 31. Ito yung po. Basta natin basta galo. At nang sila'y makapanalangin na at ay nayanig ang dakong pinagkakatipunan nila at nagpuspos silang lahat na Espiritu Santo at kanilang sinalita na may katapangan ang salita ng Diyos. Gifted with power. Alright? A healthy church is that one where every Christian is practically trying to do the Word of God. Hindi po ito yung church na mga miyembro ay nagsusumigasig na magawa yung gawain ng Diyos sa pamagitan ng kanilang sariling lakas at kakayahan. Hindi po. Bagkus, a healthy church is one which God's power is working through them. Nakikinig ka sa akin? Working through them. No? Okay. Yung Diyos ang gumagawa sa bawat miyembro. Nakikinig ka sa akin? Kaya yung preacher, yung teacher, nakapagtuturo sa power ng Holy Spirit. Yung
Yung mga singer, umaawit din, gifted din ng power. Nakikinig sa akin? Amen? Oh. Gifted with power. Alright? In Zechariah chapter 4, in verse number 6, sabi po ni Zechariah, not by might, nor by power, but by my spirit, say, the Lord of hosts. Gifted with power. Alright? Okay. Sa kanilang maglingkod, yes, kumikilos ang Diyos sa kanilang buhay. Maging sa preaching, maging sa teaching na loob ng Diyos gumagawa sa kanilang buhay. In 1 Corinthians chapter 1, in verse number 18, dahil dito, makikita niyo po, sa healthy church, ano po, okay, they put priority on the preaching of the Word of God. Kasi gifted kasi ng power eh. Kaya nga yung Bible preaching, yun ang kaya talagang priority. Yun ang kaya talagang highlight ng kanilang pagtitipon. Alam siya? Mahalaga, no? Mahalaga yung awitan, mahalaga yung mga special number, mahalaga. Pero, totoo talaga, no? Tama yung ating lagi binabanggit na ang Bible preaching ang pinaka-highlight ng laging pagtitipon. Ano yung siya? Kailan mo dapat yung Friday, una Thursday hanggang Saturday, naghahanda na po. Mag-Friday, talo na hanggang Saturday. Nahirapan ko yun, matrapid lagi sa Santa. Sino kaya magkakaroon kay Ate P? Para hindi ako nakabala, pagka Friday. Tapos subukan traffic. Brand new na. Okay ba siya? A healthy church put what? Priority on the preaching of God's word. Ano yung siya? Amen? Kaya niyo po yung ating naging pagkakalagang preaching time na, ako, walang tatayo upong lahat. Amen? Ano man ang ginagawa kapag preaching time na, pupwesto lang lahat. Alright? Ito ang healthy church. Gifted with power. Amen? Amen? Yung power of the Holy Spirit, yung power ng prayer, and yung power ng Bible preaching. Then lastly, growing leadership. Growing leadership. Now, anong ibig natin sabihin dito? Ang ibig sabihin, ang leadership, yung mga teachers and preachers, hindi nila katwiran yung salitang naabot na nila. Hindi po. Okay? Bakos, the leadership, okay, they are continually growing. They are continually growing. Growing. They are continually growing. Meron po silang attitude na katulad ni Apostol Pablo. In Philippians chapter 3, verse 13 to number 14, tinig po. Ito yung isang characteristic ng healthy church, a growing leadership. Ang mga leaders, teachers, preachers, okay, ay patuloy ang kanilang paglago spiritually. Sapagkat kapag walang paglago, kapag ang naging katwiran ay naabot na nila lahat, magiging stagnant ang miyembro. Wala rin paglago at magiging malamig sila at sila may vulnerable sa temptation kapag walang paglago spiritually. Alright. Philippians chapter 3, verse 13 to number 14. Tinig yung attitude ni Apostle Paul.
Philippians 3, 13 to 14. Nakatala po niya? 3, 13 to 14. Alright, ready? Basa, brethren, I count not myself to have apprehended. Ito mo? Okay, hindi siya ganito na nakadaab ko na yan. No? Okay. But this one thing I do. Ang sunod, forgetting those things which are what? Behind and what? Reaching forth unto those things which are before. I press what? Toward the mark for what? The prize of the high calling of God in Christ Jesus. Di ba? Hindi sila nakakontento sa simple Bible knowledge. Di ba lagi? Arin po? Sila po yung parang mapag-aral, mapagbasa, mapagsaliksik sa katotohanan. Kaya mahalaga sa atin pare-pareho, no? Nga tayo, kahit lahat pare-pareho ay nagsusumikap na matuto pa ng maraming bagay. Ibig siya. Amen? Arin po? Mahalaga po sa atin yan. Alright? Ang ating Bible, pagkain ng ating kaluluwa sa araw-araw. Amen siya? Amen? Yung ating Sunday school, nag-aaral talaga tayo pare-pareho. Mahalaga po yan. A growing leadership. Okay? Not just settling in, not just content with Bible knowledge. Alright? Ito yung characteristic ng isang healthy church. Kaya sa gabi ito, ikaw ba'y lumalago pa? Ikaw ba'y natututo pa? Ikaw ba'y nagsasaliksik pa? Ano siya? Maalab ba yung iyong pananampalataya? Masigasig ka ba sa iyong paglilingkod? Amen? Ikaw ba'y gifted ng with power? Kaya sa gabi po ito, mahalaga po na sa bawat minuto po natin, na alam natin very clear ang dahilan kung bakit tayo naririto every Sunday. Amen? Okay? Hindi para ma-entertain, kundi para alam ang ating purpose to worship. To glorify God. Amen? Amen? Hindi rin katwilo na anong mapapakinabang, kundi ang mahalaga katwilo ano ang maiaambag ko pa sa ating church. Tama ba ako? Paano pa magagawa ko dito? Paano ba ako makakasuporta? Paano ba? Okay? Am I supporting my church? Sa kanyang mga gawain? Yung bang gifts ng Diyos na binigay sa akin ay napapakinabangan ba ng aming church? Mahalaga po yan. So, dapat na rin tumayo. At dapat nakatayo, nakapigil po ang lahat.